Chapter 8. My body is tired because of what happened last night. Di ako makapaniwala na ganun-ganun lang sinuko ko agad ang bandera ng Pilipinas sa isang mabangis na banyaga. Aaminin kong gusto ko ang mga nangyari at wala akong pinagsisihan doon. T was very happy today kasi birthday ngayon ni Gray at handa na ang surprises ko. Bumangon naman ako at dahan-daang naglakad. Diyos ko, ang sakit naman ilakad nito. Huminga naman ako ng malalim at kinalma ang sarili ko dahil nakakahiya naman kung ganito ako maglakad palabas ng kwarto ni Gray, baka na'y makakita pa sakin at tanungin ako kung napano ako. Inayos ko naman ang lakad ko at tiniis ang sakit ng bawat paghakbang ko. Binuksan ko na ang pinto at dahan-daang lumabas. Miss Mildred, magandang umaga. Nakangiting sambit ni Iris. Alam kong tutoksahin na naman ako ng lalaking ito sa ano? Nis kong sambit sa kanya, wala lang, gusto ko lang naman batiin kasambit nito, inirapan ko naman siya, ganyan ang kamandag ni Master, talagang ika-ika kang maglakad, bulong na sabi ni Iris, ngunit dinig na dinig ko naman. Lasing lang ako kaya ganito, sambit ko. Humagalpak naman siya ng tawa, sus, nasa harapan ako, bigla namang nanlaki ang mata ko at lumapit kay Iris, tiyaka hinawakan ang braso niya at diniinan ko ng hawak. Anong ginawa namin? Nakita mo ba kaming nag-shock-shockan? Sambit ko. Kabadong-kabado ako dahil sa sinabi ni Iris. Aray naman Miss Mildred, wag mong diinan ng hawak, maawa ka naman. Sambit nito. Binitawan ko naman siya, ano nga kasi? Lanis kong sambit, nakita ko kayong naghalikan at nung biglang para iba na kumari pa na ako ng takbo, ayaw kong madumihan ang magaganda kong mata. Sambit nito. Kinurot ko naman ang tagiliran niya, walang yaka. Sambit ko at umalis sa harapan niya. Narinig ko pa siyang tumawa ng malakas. Umalis na ako at pumasok sa kwarto ko. Binuksan ko na ang pinto at pumasok. Agad naman akong humiga sa kama at parang baliw na nagpagulong-gulong sa kama. Ba't ko ba kasi ginawa yun? Nakapout kong sambit, di ko kasi mapigil ang di mahulog sa lalaking leon. Bigla na lang ako naging pa-baby sa harapan niya. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko naman yung kaibigan kong organizer. O ano? Sambit ko sa kanya. Don na. Sambit nito. Napangiti naman ako sa sinagot niya. Good, I will send the payment later. Sambit ko. Parang pagod na pagod ka ngayon. Pero anyway, bye na muna dahil nandito ang boyfriend ko. Sambit niya. Pinatay ko na agad ang telepono. Sa pati siya napansin. Pero yun, just ko naman, sana wag naman akong magpa-alata mamaya, nakakahiya. Ayan, kinuha ko na lang ang cellphone ko at tiningnan ang mga messages. Hindi pero ako ni-replyan ni Lisa Hayes. Gustong gusto ko magtampo sa kanya, di man lang ako binati ng babaeng tas samantalang ako kahit gaano ako kabisi di ko magawang kalimutan yung araw na yon. Tuldok. Okay na lang lahat ng yun, papalampasan ko na yun, baka busy lang talaga siya. Nag-scroll ulit ako at nakita ko naman ang text message ni Mona at nireplyan ko naman siya kahit duda pa rin ako sa kanya. Mo naman ah. Agad ko naman itong sinend sa kanya, nilapag ko na ang phone ko at tiningnan na lang ang kisame. Bigla ko na lang naalala si mommy at daddy, napabangon naman ako. Walang yan, nakalimutan ko ang mga magulang ko, baka isipin nila na hindi ko na sila mahal, yan ang mga katagang na ibinigkas ko. Agad ko namang kinuha ang cellphone ko at dinial si mommy. Hello mommy. Sigaw ko habang nakangiti. What happened baby? Bakit ngayon ka lang tumawag? Sambit ni mommy at may pagtatampo sa boses niya. Mom, I'm very sorry, sobrang busy ko po dito kasi sunod-sunod po kasi kaming na-confine sa hospital. Sambit ko, I understand baby. By the way, pupunta kami ng daddy mo sa Amerika bukas. I'm very sorry at hindi na kita nadalaw dyan. Sambit niya. Mami naman, bakit kailangan yung umalis? Sambit ko habang nakanguso, anak, may sarili ka ng family, wala na kaming gagawin ng daddy mo dito. Yung tita Janice mo ay kailangan niya ng tulong dahil nalulugi ang business niya. Sambit ni Mom. Hayes, pupunta ako bukas dyan, gusto ko kayong ihatid sa airport. Sambit ko, asterisk, wag ka nang mag-alala anak, it's okay. Sambit niya, Mami naman, bakit parang ayaw niyo na ata akong makita? Naiiyak na ako sa puntong ito para kasing lumalayo na ang distansya ng mommy at daddy ko. Asterisk Mildred, listen. Hey now, you want to see US but think about Gray and his daughter, think about them. Sambit ni mommy, malaki naman yan sila at marami din silang maid. Sambit ko.
Kaya ayaw ni Mommy na pumunta ako doon na immune na kasi yan sa kapulyahan ko dahil nung pumunta sila ng Japan at di ako sinasama kunwari hinatid ko sila sa airport pero naisipan kong pumasok sa suitcase nila at wala peren akong lusot dahil nakita peren ako sa scanner ng mga bags kaya pinatawag sila dahil akala nila murderer yung parents ko. Di ko naman gagawin ulit yung ginawa ko nung 11 years pa lang ako Mommy, I'm adult na Mommy swear. Sambit ko, narinig ko namang natawa si Daddy, daan. Sigaw ko, Mildred, sweetie we missed you sambit ni Dad, Daddy I miss both of you. Dad si Mommy, ayaw ako papuntahin ng airport ihahatid ko lang naman kayo, sambit ko, honey payagan mo na ang anak ni di na niya uulitin yung ginawa niya malaki na si Mildred honey. Sambit ni Dad kaya nga I'm so sad seeing her far from us nalulungkot na sabi ni Mommy bigla namang tumulo ang luha ko. Mommy naman wag mo nga ako paiyakan sambit ko, yan yung ayaw ko alam kung di ka papasok sa suitcase pero iiyak ka naman na parang 3 years old ma pa lang, sambit ni Mommy bigla naman akong napaiyak. Mommy, basta ihahatid ko kayo sa ayaw at gusto niya I love you Mom and Dad see you tomorrow mwah. Sambit ko at pinatay na ang cellphone dahil ayokong marinig ang no ni Mommy. Fast forward, nasa venue na ako ng surprised birthday ni Gray nakapambahay lang kami dala-dala ko si Mitch ang mga maid. Grabe Ma'am Mildred, di talaga kami mahihiya kumain ng madami dahil ganitong ganito sa amin sambit ng isa sa mga maid, ngumiti lang ako at tumanggo sa kanila. Umupo na ako sa isang upuan at kinuha ang songbook ng videoke. Mommy I think Dad won't go here, sambit ni Mitch, why? Takhang tanong ko kay Mitch. He set up a date with you hindi niya kasi naalala ang birthday niya sambit ni Mitch bigla naman akong nalungkot. Pero agad ko namang init ang mood ko baka kasi mawala ng gana ang mga kasama ko na kumain kaya sinimulan ko ng kumanta, unang-una kong tinype ay Way Back Into Love. Nang nasa chorus na parte na ako ay biglang dumating sila Gray at Iris na nakapolo pa at disenteng-disente tingnan. All I wanna do is find a way back into love, kanta ko na pangiti naman si Gray at lumapit ito sa akin natapos ko na ang kanta at niyakap ko naman siya. Happy birthday! Hubby, nakangiti kong sambit, tumangala naman siya habang napangiti dahil pumutok na ang mga furry works. You made all of these. Takhang sambit niya hindi siya makapaniwala sa nakikita niya yes, you deserve this. Masaya kong wika sa kanya napaluhan naman siya at niyakap ako ng mahigpit. You deserved everything in this world you don't need to lock yourself inside the dark room, samp ko at walang ano-ano'y hinalikan ko siya. Tili ng tili naman ang mga kasamahan namin. Respeto sa single. Sigaw naman ni Yaris habang uminom na ng Red Horse at nag-type na ng kanta sa videoke, kanta haan na all, sigaw nito sa microphone natawa na lang ako sa kakulaitan niya iba talaga si Iris, napangiti na lang akong tiningnan silang lahat apti si Mitch enjoy na enjoy sa mga ihaw-ihaw LM happy to find my other half, LM so happy to see my little family being happy. Masayang masaya akong bumangon dahil sa nangyari tungkol kina Miss Mildred at Sir Gray, ang bilis ng pangyayari bigla na lang silang nag-honeymoon sa harapan ko pambihira. Ngiting-ngiti ako habang naglalakad, at naisipan kong pumunta sa kwarto nila master nang makarating ako ay agad naman bumukas ang pinto nakita ko naman si Miss Mildred na ika-ikang maglakad na hahalate kasi kahit pinipiliti niyang ayusin yung lakad niya. Miss Mildred, magandang umaga nakangiti kong bati sa kanya. Sa mukha pa lang niya ay naiinis na siyang makita ako ang sarap asarin nito ganito kaga siguradong magwawala siya, toy-oin kasi eh. Ano? Inis nitong sambit sabi ko na nga ba, wala lang gusto ko lang naman batiin ka. Nagmamang-maangan kong sambit kahit ang totoo ay gusto ko lang naman siyang iniisin, inirapan niya naman ako napakatoyoan talaga nitong si Miss Mildred eh. Ganyan ang kamandag ni Master talagang iika-ika kang maglakad, sambit ko sa kanya. Habang natatawa pinipigilan ko talaga ang sarili kong humagalpak ng tawa napaka-sadista pa naman ni Miss Mildred. Lasing kang ako kaya ganito, sambit nito grabe namang palusot yan talagang hindi ka panipaniwala. Nako, ako pa talaga ang niloloko nito kitang-kita ko nga yung mapusok na halikan nilang dalawa, humagalpak naman ako ng tawa sa sinabi niya. Sus nasa harapan ako sambit ko di na niya ako pinatapos dahil agad itong lumapit at hinawakan ang braso ko ng napakahigpit walang yan napaka-sadista talaga nito si Miss Mildred. Anong ginawa namin? Nakita mo ba kaming nag-shock-shockan? Gusto kong matawa dahil nakikita ko sa mukha niya na sobrang kabadong-kabado siya, pero di ko kayang matawa dahil mahigpit ang hawak niya sa braso ko tinaitis ko na lang ang sakit.
Aray! Aray naman Miss Mildred, wag mong dayna ng hawak, maawa ka naman, sambit ko, agad niya naman akong binitawan, walang yan naman. Ano nga kasi? Inis na sambit nito sakin, siya pa yung nanakit, siya pa yung nenas, naku ibang klase talaga ang mga babae, nakita ko kayong naghalikan at nung biglang para iba na kumari pa na ako ng takbo. Ayaw kong madumihan ng magaganda kong matasambit ko, natatawa talaga ko sa tuwing maalala ko yung ginawa nila at gusto ko ring inisin lalo itong si Miss Mildred, pero di ko sasabihin kay bossing na ininis ko ang babaeng siguro mahal niya na kilala ko yang si Mr. Willows, hindi yan magiging comfortable sa harapan ng babae pag di niya mahal, walang yakal, sambit ni Miss Mildred at agad itong umalis dahil pikan na siya sakin, humagalpak na ako ng tawa, di ko na kasi mapigilan Nang makaalis na ito agad naman akong nagtungo sa baba at kumain, mahirap na baka di ako maabyutan ni Mona dito pag uwi niya. My love, gising na ako, ang pinaka-gwapong nilalang sa balat ng lupa, yan agad ang bungad ko sa kanya, alam kong minas na naman siya sakin pero wala siyang magawa dahil nasa malayo naman siya. Tinapos ko muna ang pagkain ko at pumunta agad sa kwarto upang maligo, tiyaka nagbihis na rin ako nang matapos na akong magbihis nakatanggap naman ako ng mensahe sa laptop ko. Tungkol sa information Spade at Diamond nakuha na namin, napangiti naman ako sa nabasa ko, agad ko naman itong nireplyan, baka kasi makalimutan ko pa mamaya dahil may gaganaping kasiyahan ang master naming walang puso na ngayon, bigla na lang naging malambot kay Miss Mildred, pambihira talaga. From, Silent Danger R, #isang bigay nyo agad sakin sa personal, set lang kayo ng shed na hindi kayo busy. Yan lang ang sinabi ko, ayaw ko na silang i-invite ngayon. Siguradong magwawala itong mga agent na ayaw kong masira ang moment ni Miss Mildred at Master. Nang matapos ko nang ayusin ang sarili ko ay nagmamadali naman akong lumabas at nagtungo sa parking lot, halos dumagandong ang bawat pagyapak ko sa hagdan ng mansion, di pa rin lumalabas si Miss Mildred at wala itong kamalay-malay sa surprise ni Master sa kanya. Bigla namang tumunog ang telepono ko at sinagot ito agad-agad. Asan ka na? Inis na sambit ni Master, on the way pa Master, wag kang masyadong excited, sambit ko, bigla niya naman akong pinatayan ng telepono, umiling na lang ako at pumasok na sa loob ng kotse, tiyaka ito pinaharurot, nagtungo naman ako sa Elsang Cafe na nasa taas ng bundok, sobrang ganda dito, matiwasay, hindi maingay at mga VIP lang ang pwede dito. Pumasok na ako sa loob ng cafe at yumuko naman sila sakin, nginitian ko naman ang mga waitress at waiter bilang tugon. How is it? Bungad agad ni Master sakin, tumanggo-tango ako dahil maganda naman ang napili niyang venue, maganda itong venue na pero Master wag mo i-set up dito sa loob ng cafe ang date niyo ni Miss Mildred, halika ipapakita ko sa'yo, sambit ko at tingladkad ko siya patungo sa labas, dyan, sobrang ganda. Sambit ko habang tinuturo ang isang puno na kapag tatayo ka sa gilid makikita mo ang kabuang bayan, ang ganda pagmasdan ng mga ilaw mula dito sa itaas. You're really good about this ha? Sambit naman ni Master, hangang-hanga na naman siya sa katalinuhan ko, wala na akong magagawa dyan, ako lang naman ito, di ko na maikakakaila ang katalinuhang taglay ko. Sir, i-set up na ba namin? Sambit naman ng waitress kay Master, tumanggo naman siya bilang tugon, agad naman nagsialisan ang mga ito at inis-ikaso ang romantic dinner date nila ni Miss Mildred. Kinuha ko naman ang telepono ko at tiningnan kung nag-reply ba ang pinakapangit na babae sa balat ng lupa, pero syempre mahal ko. Nadismaya naman ako nang makita kong walang reply si Mona sa text ko, ibababa ko na sana nang biglang nakita ko ang petsa. October 11, sambit ko, napalingon naman si Master at biglang nag-iba ang mood nito, don't you dare mention it, don't ruin everything right now. Hindi na ako nag-abalang isipin pa yun dahil itong araw na ito ay gagawin kong panibagong araw. Sambit nito, tumanggo na lang ako bilang tugon. Let's go to the mall, pipili tayo ng susuotan natin and also drop the dress later in Mildred's room, sambit niya. Tinamaan ka na nga Master, nakangiti kung sambit sa kanya, ngumiti na lang ito sakin, ibang-iba talaga ang mood ni Master ngayon, halatang in love na in love Pumasok na kami sa loob ng sasakyan at agad na itong humarurot papunta sa mall, tahimik lang ang naging biyahe namin, ayaw kong sirain ang araw na ito. Dahil sobrang laki ng pagbabago mula nang dumating sa buhay niya si Miss Mildred, kung noon pagsasapit itong araw na ito, isang linggo nang hindi makikita si Master. Sa loob ng mansion kung uuwi naman siya, may dalang iba't ibang babae at lasing na lasing, halos hindi na
Nga ito makalakad ng maayos dahil sa kalasinggan ang buong mansion ay mababalot ng maitim na ore walang nais magkamali halos yung mga maid sa loob ng mansion ay napapalayas niya kaya sa tuwing kaarawan niya ako yung sobrang busy dahil lahat ng katulong at chef sa mansion ay mawawala ng trabaho dahil hindi niya magugustuhan lahat ng pagkain na ihahanda niya at ang tanging kakainin lang niya ay ang eres caldo na ihahanda ko parang tanga talaga siya. Nakarating na kami sa mall at namili na kami ng mga damit nagtungo na rin kami sa salon upang ayusin ang buhok namin. Lang minuto din ang ginugol namin at lumabas na kami dala-dala ang dress na binili namin kay Miss Mildred. Ba't naman lahat tumutingin sa atin, takhang tanong ni Master. Ewan ko nga din Master kanina pa ako nagtataka baka mali ang paggupit sa atin, sambit ko. Siguradong ipapasara ko ang salon na yon, pag nasira lahat ng plano ko nang dahil lang sa litseng buhok na ito. Sambit ko umiling-iling naman ako. Ang gwapo nila parang mga celebrity. Rinig kong sabi ng isang sales lady kinindatan ko naman sila agad naman silang tumili, kaya pala sila tingin ng tingin sa amin dahil sobrang pogi kami di na ako magtataka dyan inborn na tae. Fast forward naghihintay na kami sa taas ng cafe kanina pa kami dito at walang Mildred na nakarating, nanlumo na si Master pero chini-cheer up ko pa rin siya. I will send a message to Mitch. Baka magkasama sila. Sambit ni Master tumango naman ako, damn. Punta raw tayo sa lugar na ito, sambit ni Master at ipinakita sa akin ang location agad naman kaming pumasok sa sasakyan at pinaharurot na ito. Nang makarating kami sa venue halos mamangha ako sa nakita ko birthday party na parang mga tambay lang dahil may ihaw-ihaw at video kay mga cook na nasa kalendarya bigla naman akong naging masaya at agad na nagtungo sa ihaw-ihaw nakita ko namang nilantakan ng isaw at nagdala pang maraming street food, kumuha din ako ng isang beer at naghanap ng kakantahin sa songbook. Nang hinalikan ni Miss Mildred si Master agad naman akong umalma, respeto sa single. Sambit ko natawa naman sila. Kantahaan na Pahabol kong sigaw sa micropono halos magwala ako dahil sa saya sana naman magtuloy-tuloy na ito. After that celebration the connection between Gray and I become stronger asterisk saan mo ba ako dadalhin, sambit ko sa kanya natawa naman siya dahil sa reaction ko, ewan ko ba sobrang moody ko talaga this past few days. Just stay there and relax. Malumanay nitong sambit sakin, ngumiti na lang ako bilang tugon sa kanya. Ambilas talaga ng mga pangyayari kung noon panay bardagulan kami ngayon halos lang game na sa kaswitan itong lalaking ito buti thank God for everything he did to me, lahat ng ito ay siyang nagpapasaya sa akin ngayon hindi ko alam kung bakit ganito na lang kabilas lahat ngunit isa lang ang alam ko, mahal ko siya. Mahal na mahal binuksan niya naman ang pinto ng sasakyan at pumasok na ako sa loob ng kotse kanina pa niya kasi ako kinaladkad ewan ko ba sa lalaking ito hindi ko alam kung anong trip niya sa buhay. Ba't panay ngiti ka? May kalokohan ka na namang gagawin sakin ano? Sambit ko sa kanya tumaas naman ang isang kilay niya na para bang hindi siya natutuwa sa sinabi ko sa kanya, nilapit niya ang mukha niya sakin at liniaitan niya ang kanyang mga mata na para bang may kakaiba sakin. Ang moody mo ngayon Mrs. Willows? Sambit nito, napalunok tuloy ako ng laway dahil amoy na amoy ko ang bango ng hininga niya. Lumayo naman ako sa kanya dahil nagsimula nang uminit ang pisnge ko, ang lakas talaga ng epekto ni Gray sakin. You're cute when you blush like that wife, sambit nito tiningnan ko naman siya. Di pa ba tayo aalis, sambit ko natawa naman siya dahil malayo ang isinagot ko sa kanya. Pinaandar niya na ang kotse at pinaharurot na ito. Do you really love me Mildred? Walang ano-ano'y sambit nito sakin. Tiningnan ko naman siya seryoso itong nagmamaneho bamantong hininga naman ako bago sumagot. Why yes? Sambit ko, ba't parang napipilitin kal, sambit nito. Natawa naman ako first time ko kasing nakita na nakanguso si Gray ang oo niya ang arte-arte niya naman, nahihiya kasi ako, sambit ko, bigla niya namang inapakan ang brake muntik na akong masabsob. Hoy magdahan-dahan ka nga, sambit ko, sabihin mo nga ang I love you, sambit niya na bigla naman ako, pumarada talaga itong lokong ta para sa I love you lang sak. I love you, sambit ko, walang emosyon gusto ko yung maganda ang pagkabigkas at tingnan mo ako sa mga mata para malaman ko kung totoo ngang maal mo ako natawa tuloy ako sa kalokohan ni Gray grabe ang kekornihan niya turba ka talaga main love Mr. Willows kakaiba ka, sambit ko habang iling-iltang, humarap ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya tiningnan ko siya sa mga mata. I love you very much my love, my best friend, my home,
Sabi ko ng dahan-dahan, bigla na lang itong napayakap sakin at nalikan ako sa labi na putol lang ang paghahalikan namin nang biglang may bumusin ng mga sasakyan. Huuy, bilasan nyo naman dyan, kanina pa kami dito. Sigaw ng isang driver na tawa na lang Kafni at humarurot na si Cray paalis. Nagtung kami sa isang magandang kafe na kung saan makikita mo ang kabuuan ng syudad. Nakangiti lang ako nang makita ko ang sobrang gandang tanawin. Wait until you see where I will take you, sambit ni Gray. Na-excite naman ako at hindi may kakailan na sayang-saya ako sa mga nakikita ko nang makarating na kami sa tuktok. Mas sumaya pa ako dahil sa mga nakikita ko. Ang ganda, yan lang ang nasabi ko. Hinawakan niya naman ang kamay ko at kinaladkad ako papunta sa loob ng kafe. Yumuko naman ang mga staff pagpasok namin sa loob. Magandang hapon, Mr. and Mrs. Willows. Nakangiting bati ng owner ng kafe na ito. Ngumiti naman ako at bumati ng pabalik sa kanya. Everything is ready? Tanong ni Gray. Yes master, sagot naman ng babaeng kaharap namin. Let's go wife, sambit ni Gray at inilalayan ako papunta sa labas. Nagtungo kami sa labas at nagtungo sa may puno. Di ko maipaliwanag ang saya na akong nadama ngayon. Gusto kong maiyak dahil ngayon lang ako nakaranas ng ganito. How was it? Sambit ni Gray habang inaakay ako papunta sa table. I was speechless, sambit ko at niyakap siya. Thank you hubby, dagdag kong sabi. Pakiulit nga wife, sambit niya. Thank you hubby, malakas kong sabi. Natawa naman siya dahil sa sinabi ko at hinalikan ako. Umupo na kami at nagsimula nang mag-serve ang mga waiter. Nagsimula na rinig tumugtog ang violin. Dahan-dahan na ring inaangkin ng dilim ang kalangitan kaya sobrang ganda ng tanawin. Walang makakapantay sa lugar na ito. Wife, gusto kong maging masaya ka lang sa piling ko, sambit ni Gray. I'm so happy right now hubby, sambit ko. Sinubuan ko naman siya ng steak. Nag-aalangan pa itong isubo ngunit kalaunan ay gustong-gusto niyang subuan ko siya. Akala ko ba ayaw mo? Tanong ko sa kanya habang natatawa. Basta ikaw ba't aayaw ako, sambit niya at kinuha ang wine. Kumuha na din ako at nag-cheers kami. Nagkwekwentuhan naman kami tungkol sa mga nakakatawang pangyayari sa buhay namin kasi nung una ayaw na ayaw ko sa kanya. Inamin niya rin naman sakin na napilitan lang din siya dahil kay Mitch pero kalaunan ay na-fall din siya sakin. Aba sa gandang kong ito. Di na ako magtataka kung na-fall siya sakin ng ganun-ganun lang. You're really amazing Mildred, you make me laugh like this. Binago mo lahat ng nakasanayan ko, sambit hiya. Hindi kita binago, our love changed you sambit ko. Tumayo naman siya at inilahad ang mga kamay niya sakin. Tinanggap ko naman ito. Nagsimula kaming sumayaw sa ilalim ng buwan. Kita na din ang city lights mula sa itaas dahil gabi na. Sobrang saya ko. Hindi ko naramdaman noon ang ganitong klaseng saya kay Luhan. Aaminin kong mas masaya ako kay Gray kaysa sa kanya noon. Wife, I hope you really love me genuinely. At kung dadalawin ka na naman ng lalaking yun, I surely caught her head, sambit nito. Natawa naman ako sa sinabi niya. Sobrang brutal naman ata niya. I really love you Gray, wag mo nang isipin si Luhan, you are 10 times better than him, sambit ko. Natawa naman siya. Umupo na ulit kami at nagpahinga muna. Maya-maya pa ay may naisip na naman ako. Kalokohan, pinuntahan ko yung may-ari at nag-request ng speaker na dalhin doon. Tiyaka ipatugtog yung mga budot sinsayaw kasi naminta ng mga pinsan namin noon sa probinsya. Tuwang-tuwa pa kami noon dahil sobrang hatawan kami sa dance floor. Sinunod naman nila ang utos ko. Pagkarating ko sa kinaroroonan ko ay nawala naman si Gray. Asan si Gray? Takhang tanong ko. Sa mga tumagtong ng violin, may hinabol ma'am. Doon banda pumunta. Sambit naman ang tumugtong ng violin. Susunod na sana ako nang biglang nakita ko naman si Gray na bumalik patungo sakin. Hubby, asan ka galing? Sambit ko. Pilit naman itong ngumiti at umiling. Nagtaka naman ako sa inaste niya. Grabe namang mood swing niya. Nahawa na ata siya sakin. Ayaw mo na ba dito? Tanong ko. Pinilit niya naman ang mga mata niya. Can you go back to the mansion? May pupuntahan pa kasi ako. Let's call it a day. Susunod ako, sambit niya at hinalikan ako. Ay papasundo kita kay Iris, dagdag pa niya. Di na niya pinakinggan ang sasabihin ko at dali-dali na siyang umalis. Naiwan naman akong nakatulala sa upuan. What happened? Yan na lang ang naitanong ko sa isipan ko. Umupo na lang ako pabalik sa upuan ko at nagmukmak. Di ko kasi maintindihan kung ano bang nangyayari. Kanina lang ang saya-saya namin tapos ngayon ganyan na. Miss Mildred, bungad ni Iris. Nakita ko naman na mukhang pagod na pego dito at hingal na hingal. Anyare ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. Wala, tara na uwi na tayo, sambit nito. Tumalikod na siya ngunit pinigilan ko naman siya agad.
Umupo ka muna, sambit ko sa maautoridad na tono. Nagtaka naman siya ngunit sumunod peren ito. Umupo siya habang nakakunot ang noo na nakatingin sakin. Waiter, bigyan mo kami ng pinakamatapang na inumin, tiyak dala ka na rin ng pampulutan namin, yung speaker ilagay nyo dito at kakanta kami. Sambit ko, wala po kaming, sundin nyo na. Sambit ni Iris, wala naman silang nagawa at sumunod na lang. Tinanggal ko ang takong ko at ipinatugtog ang budat, sumayaw naman ako. Natawa na lang si Iris, hinayla ko siya upang sabayan ako sa trip ko at sumabay naman siya sakin. Tumalon-talon pa kami, enjoy kami sa ginawa namin, natigil lang kami nang dumating ang mga inumin, tumagay na kami at nakaubos agad kami ng 6 na bote, lasing na kaming pareho dahil sa sobrang tapang ng alak. Alam mo asterisk hikyang si Gray, ano yan, duwag yan. Sambit ko habang papaiyak na, okay lang naman kami kanina tapos bigla na lang akong iniwan. Sigaw ko, umiling naman si Iris habang tatawa-tawa, ako dinireplyan ang sakit-sakit. Sigaw din niya, kinuha ko na ang mikropono at nagsimulang kumanta. Anpalayain ang isa't isa kung tayo talaga, kung tayo talaga kanta ko, sumasabay din si Iris, kakanta na sana ako nang bigla na lang pinatay ang speaker. Let's go, malamig na tugon ni Gray at inakay ako, tinulak ko naman siya, umalis ka. Sigaw ko, ngunit para lamang siyang bingi agad niya akong binuhat at isinakay sa kotse. Inakay naman ng mga waiter at waitress si Iris paakay sa kotse, tiyak humarurot si Gray, nakatulog na rin ako sa sobrang pagod dahil sa kakasigaw at iyak ko kanina. It was a raining morning nung nasa naiya ako. It's been a year. Hello Philippines. Hindi ko alam kung matutuwa ba si Mildred kapag nakita niya ako ulit, noong nahinday ko naman siya nire-replyan because of the sudden information flashbacks. The day na umalis ako sa Pilipinas ay tumambay pa ako sa kondo ng best friend ko na si Mildred. I am Lisa Lorraine Hermosa siya at si mommy lamang ang tumatawag saking Lisa. When my mom and dad passed because of the sudden accident, si Mildred na lang yung tumatawag sakin ng Lisa. Gray was my first love. I love him and I still do love him. It was a sudden decision na iwanan siya, nasasakal na kasi ako sa pagmamahal niya. Ayokong masanay na magdedepende lang ako sa kanya dahil may sarili naman akong decision. The day na ipinaalam ko sa kanya na ipagpapatuloy ko ang pagmomodel ko sa ibang bansa, agad siyang tumutol sakin, nag-away kaninang malala at nagdesisyon ako na iwanan siya. It was heartbreaking aking decision pero kinaya ko lahat. Nagtung ako sa kondo ni Mildred and the day after umalis na ako ng bansa para ipagpatuloy ang career ko. Every year umuwi ako para I celebrate ang heartbreak day namin ni Mildred, at pinupuntuhan ko din ang mansion nila Gray para tingnan siya kung okay ba. Andy was happy na makita siyang masaya kasama si Mitch at Iris, na panatag ang loob ko nang malaman kung walang ibang babae sa buhay niya at ako pa rin ang mahal niya. Confident ako na hindi na siya magmamahal ng iba, not until I heard the news na nagpakasal na siya sa iba. Didn't know kung sino ang babaeng pinakasalan niya kaya sobrang nasaktan ako, pero alam kong hindi totoo ang balita kaya nagpas siya na akong umuwi ngayon, para balikan si Gray. I am determined to get him back, kahit pa may masaktan akong tao ay wala akong pakialam, babawiin ko ang pagmamay-ari ko. End of the flashbacks. Kasalukuyan akong nasa isang cafe, si Tita Georgia kasi ang nag-recommend sakin na pumunta dito and siya rin ang nagbalita sakin na ikinasal ni si Gray sa iba. Nagandahan ako sa tanawing nakikita ko at nang makarating na ako sa mismong cafe, hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako pero binaliwala ko lahat at nagtuloy-tuloy pa rin ako sa pagpasok. Binati ako ng mga staff, di ko naman sila pinansin. Umupo na agad ako sa lamesa at tinawag ang waiter, bigay niyo sakin ang pinakamahal na chocolate hot coffee niyo. Sambit tumango naman siya. Nag-enjoy ako sa view hanggang sa may narinig akong may tumugtog ng pang-romantic dinner na tugtog ng violin. I enjoy ko na lang lahat ng yun, nakikinig lang ako hanggang dumating ang order ko at nagsimula ng uminom. May pumasok naman na ilang staff at masayang-masaya silang nagkwekwentuhan. Ang sweet-sweet nila Akala ko noon hindi magiging ganon kaklingi si Master Gray, sambit ng waitress. Agad naman akong tumayo at lumapit sa kanila para tanungin kung si Gray ba ang pinag-uusapan nila. Hi, excuse me, sambit ko ni Kumati naman silang nakatingin sakin. Mayino kung sino yung pinag-uusapan nyo. You mentioned kasi na it was Gray. Sinong Gray ba yon? Tanong ko sa kanya. Sila Mr. and Mrs. Willow, sambit nila. Nanlaki naman ang mga mata ko sa narinig ko. So tama nga, may asawa na nga di Gray. No, hindi pwede ito. Nasaan sila? Sambit ko at mariing tiningnan ng mga waitress. Anden sa labas po, sambit naman nila. Agad akong lumabas at tiningnan ang venue, nakita kung masayang-masaya silang nagkwekwentuhan.
Naglakad ako ng dahan-dahan sa medyo madilim na parte, malinaw at maririnig ko ang mga tawanan nila. Mildred, mahina kong sambit. Bigla na lang sumikip ang dibdib ko at nag-uunahan ng tumulo ang mga luha ko. As she betrayed me, nakita kong nyaya ni Gray si Mildred na sumayaw at tinanggap niya naman ang alok niya. Tiyak kasi kasumayaw. Hindi ko alam kung anong emosyon ang nararamdaman ko ngayon. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ngayon. Gusto kong sugurin at sampilan si Mildred. Gusto ko ding sampilan si Gray dahil napalitan niya ako ng ganun-ganun lang at sa best friend ko pa. How dare him? Tiningnan ko lang silang dalawa na sayang-saya sa ginawa nila habang ako ito nasasaktan at nadudurog ang puso. What the heck is going on? Akala ko ba si Luhan ang mahal ni Mildred and then suddenly si Gray na she knows my heartbreak, she know everything what I'm going through. Maya-maya pa nakita ko si Mildred na umalis at pumasok sa loob. Doon na pagpasyahan kong lumabas sa dilim. Nag-retouch muna ako at confident na lumabas. Nakangiti akong tumingin kay Gray ngunit para naman siyang nakakita ng multo. Tumalikod na ako at aalis na sana ngunit hinabol niya ako. Lauren, sigaw niya. Nasa parking lot na kami at hinawakan niya ng mahigpit ang pulsuhan ko. What? Malamig kong sagot sa kanya. Paano ka napunta dito and bakit di ka nagsabi na uuwi ka? Sambit nito na para bang sabik na sabik siya sakin. Do I need to tell you? Sambit ko, niyakap niya naman ako ng mahigpit. Stop it Gray, tinulak ko siya ng may kalakasan. May asawa ka na. Sambit ko, no, you got me wrong. Sagot nito sakin, if you still love me choose between us. Ako siya, malamig kong sambit, di naman siya napaimik. That's it, you choose her, sagot ko at pumasok na sa kotse. Pipigilan niya pa sana ako ngunit pinaharurot ko na ang sasakyan. Umiiyak ako habang nagdadrive. Hindi ko matanggap ang mga nakita ko. I need to do something para maging akin ulit si Gray at nakikita ko sa mga mata niya na mahal niya parent ako. Ako parent ang pipiliin niya. Dumiretso na ako sa mansion ni Tita Georgia. Pumasok na ako sa loob at may nakita naman akong bisita niya. Lorraine, masayang sanbit ni Tita. Why you look so sad? Ihadagdag niyang sabi. Luhan, sambit ko, hindi ko na napansin si Tita dahil nakita ko si Luhan na may kasamang babae. Oh, did you know each other? Sambat naman ni Tita. Why yes, sagot ni Luhan. Lorraine, business partner ko siya with his fiancée Miss Spade. Sambit ni Tita George, she's not my fiancée, soon to be fiancée. Malamig na sambit Luhan, mahal mo pa si Mildred. Walang ano-ano itanong ko sa kanya, agad narnan kumunot ang kanyang noo dahil sa tanong ko sa kanya. Di ko alam, nagyuluhan ako sa nararamdaman ko ngayon. Yan na lang naisagot niya. If you change your mind meet me in this house, para pag-usapan ang plano natin. Sagot ko, nagpaalam na din ako kay Tita para magpahinga na ako sa taas. Wala akong enerhiya na makipag-usap sa kung sino man ang gustong kumausap sa akin ngayon. Tiningnan ko ang mga photos na nasa gallery ko. Nakita ko ang troto namin ni Mildred na masayang nagkakantahan, mga itrato naming kumakain ng ice cream habang nanunood ng movies, mga bakasyon namin sa mga island. Parang piniga ang puso ko sa sakit. Binura ko na lahat ng litrato namin ni Mildred hanggang sa nagtungo naman ako sa mga photos namin ni Gray. Mas lalo-lalo lang akong umiyak. Humagulgol ako habang inisip ang mga nakaraan namin. We happy with each other. We are both in love. Sana pala di ko na lang siya iniwan. Ako sana yung sinsayaw niya sa ilalim ng buwan. Ako sana ang babaeng dinadala niya sa romantic date. Binura ko naman ang litrato niya. Kinuha ko din ang litrato ni Gray na nasa wallet ko at agad itong pinunit. Gusto kong sumigaw at magwala kaya naisipan kong pumunta ng bar. Nagbihis ako ng sedusang dress at naglagay ng makeup sa mukha. Bumaba na ako at nagpaalam kay Tita. Tita, I need to go the bar right now. Hindi ko kaya ang nararamdaman ko ngayon. I am frustrated. Sambit ko, pinigilan kong tumulo ang luha ko. Samahan na kita para makwento mo naman yang hinanakit mo dyan. Sambit niya, antong hininga naman ako at permayag sa gusto ni Tita. Hinintay ko lang siyang matapos magbihis at nagtungo na agad sa bar. Pagkarating namin doon, marami ng tao at meron inedeng mga lasing. Nasa VIP kami at agad na din kaming nag-order ng mga drinks. Nagsimula na kaming uminom ni Tita. Tell me Iha, what's going on? Sambit nito, bigla na lang akong umiyak. Bumalik na naman ang sakit. I saw him with another girl and call her wife. Laik kong sambit, niyakap naman ako ni Tita. Nabalitaan kong pilit lang ang pinakasalan ni Gray ang ababing yan dahil request ng bata, and to be honest may habol ka pa. Sambit ni Tita, bigla ko namang pinahid ang mga luha ko. What do you mean may habol pa ako Tita? Sambit ko, ngumiti naman ito sa akin at hinawakan ang kamay ko. Here's the plan Lorraine,
Akitin mo ulit si Gray kailangang. Maaga mo siya sa babaeng yun, magagawa mo yan dahil mahal ka pa niya, wag mong hahayaang mapunta sa iba ang pinakamamahal mo dahil pag hinayaan mong mawala sa'yo si Gray para mo na rin ding pinapatunayan sa sarili mo that you are a loser. Sambit nito bigla namang namuo ang galit ko kay Mildred. I will make sure Mildred will pay. Seeing her having fun with man it kills me. Galit kong sambit, kinuha ko naman ang cellphone ko at nakita ko ang lock screen ko na kasama si Gray. The image of you with another won't leave my mind. Yan na lang ang naisambit ko.